Ezra, chapter 3, ASD version, katulad po ng inyo nakikita niyan sa screen. So, ang title po nito, ang pagpapatayo po ng bagong altar. So, sabi po dito, nang dumating daw po ang ikapitong, wait lang, buwan, noong nakatira na ang mga Israelita sa kanilang bayan, nagtipon silang lahat sa Jerusalem ng may pagkakaisa. So, i-breakdown po natin yan mga kapatid yung sinabi po dyan. So, sabi po dito, no, dun po tayo muna sa word or sa term na Israelita na bumalik po sa kanilang bayan. Kasi kung mababalikan po natin katulad ng nakaraang linggo po na ating po napagsalusaluhan, yung Ezra chapter 1 and 2, yan po ay patungkol sa mga Israelitang bumalik mula po sa pagkabihag sa Babylonia. So, iyan po ay isang grupo ng mga dinalang bihag mula po sa Babylonia na numbalik sa Jerusalem. So, dinala po sila ni King Nebuchadnezzar ng mga panahong inalaw po ng Panginoon na masakop makubkob yung lugar ng Judah at ganun din Jerusalem ay winasak. Yung ibang mga kagamitan gusali doon. So, mababasa niyo po yan nasa parang second chronica po yun. Yung patungkol po dyan. Pero sabi nga po dito, ito po yun. Yung nasa verse 5 ng chapter 1 ng Ezra na ASD version din po. So sabi po dito, may mga Israelitang hinipo ng Panginoon upang bumalik sa Jerusalem na siyang, yun po yung tinutukoy dyan, yung mga Israelita po. Kaya naghanda silang pumunta roon upang ipatayo ang bahay ng Panginoon or yung templo po. Kasi nawasak po yun eh. Winasak po nila King Nebuchadnezzar nung in-invade po nila yung pong Jerusalem, kinuha yung mga kagamitan. Sabi nga po dito, kasama sa kanila ang mga pinuno ng mga pamilyang mula po sa mga lahi ni Judah at ni Benjamin. Kasi po, during that time, nagkaroon po ng paghahati ng kaharian, nagkaroon ng Northern Kingdom and Southern Kingdom. So, yung Judah at yung ilang Benjaminita, nandun po sa Judah na place or region ba yun, or bayan. Tapos sa taas naman, nandun yung 10 tribes, which is tinawag na Northern Kingdom or yung mga Israelita. So, mababasa niyo po yan, nasa ang second ata yan, Kings or First King, yung patungkol kay Rehoboam. Doon po kasi nagkaroon ng paghahati ng kaharian, pero dahil din po yun sa ginawang paglabag, disobedience po ni Solomon. Noong mga panahong siya po ay naglingkod sa mga Diyos-Diyosan dahil nga po nakapangasawa siya ng mga babaeng dayuhan. Na di ba nga po ipinagbawal kasi yun nga po ay madadala sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. So kung gusto niyo po mabasa, nandun po yan sa Old Testament din. Parang nasa First Kings po ata yun or second. So doon niyo po yun mababasa. So sabi din daw po dito pati ang mga pari. So yung mga pari naman po, ito po ay buhat sa bloodline ni Aaron. Pero si Aaron po, di ba kapatid ni Moises, sila po ay buhat sa angkan ni Levi. Pero di ba nga po inihiwalay yung angkan ni Aaron sapagkat sila nga po itinalaga para nga po maglingkod or maghandog ng mga insenso at yung iba pang gawain sa templo. Pero katulong po nila yung kanilang mga dito, kalahi ng mga Levita. At sabi nga po dito, at ang mga Levita, yun nga po na nabanggit. At the rest po, nasa chapter 2 po yun ng Ezra, so madami-dami din po yun. So, kung gusto niyo po kasayin mga kapatid natin po yun. Pero yun po yung mga Israelita na tinutukoy po dito. At sabi nga po, no, nagtipon din po sila. So, ibig sabihin nagsama-sama. Nagkaroon ng parang naging united. Kung nagsama-sama sila dun silang lahat sa Jerusalem. At yung Jerusalem po, yan po yung lungsod na pinili ng Diyos mula po sa lahat ng lipi ng Israel. Diba, may 12 tribes nga po kasi kung saan siya sasambahin. At mababasa po yun at banggit po yun sa 2 Chronica, chapter 12, verse 13. At ganun din po, sabi po dyan, no, nang may pagkakaisa. So, di ba may unity, di ba, one spirit, one body. At kung makikita po natin, no, that is because of the Holy Spirit. Movement po yan ng Spirit ng Panginoon. Kasi before po yan mangyari, di ba nga po inutos ni King Cyrus na kung saan, hindi po ng Diyos yung puso ni King Cyrus, di ba nga po, para yung mga Israelita ay makabalik nga po. Na siyang pangako niya
nabanggit, di ba nga po tayo na isa ni Prophet Jeremias po tayo kung ako nagkakamali. After 70 years, sila po ay pababalikin. Kasi nga po yung Babylonia, yun po ay ginamit para paluin, disiplinahin yung mamamayan ng Diyos dahil nga po sa kanilang pagsuway. Kaya nagkaroon ng mga ganyang kaganapan. So, ayun, sabi nga po dito, connected din po yun dito sa Lucas 11 verse 23 na kung saan lalo na po emphasize ko yung nagtipon at ganun din yung nagtipon sa Jerusalem ng may pagkakaisa na kung saan, di ba nga po, katulad na banggit ng Panginoon dito po sa New Testament, sa Lucas 11 verse 23, MBB tag 12 po ito, sabi po dito, ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasama nag-iipon ay nagkakalat. At alam naman po natin ang divided na kingdom, may walang iba, kingdom of darkness. So, di ba nga po, ang kingdom ng Panginoon, di ba, one body. Di ba po? At ganun din, ng ating head ay ang Panginoon. So, yan po, sa verse 1 na yan po ay yung spirito po ng Panginoon, yun nga po, yung kumilos. Doon pa lang po kay King Cyrus hanggang doon sa mga tao, di ba nga po na bumalik po para muli ipatayo nga po yung templo sa Jerusalem na siyang hinipo sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon. At yun nga po, sila ay nag-respond, kaya sila po ay nanumbalik niya sa Jerusalem para ipatayo po ang templo ng Panginoon. Na siyang, di ba nga po, pinatayo ni King Solomon before, di ba nga po, ayan ay talagang physical. Pero ngayon nga po, di ba, it is us, within us, in our heart, di ba? Diyan po tayo nagkakaroon ng pakikipag-isa sa Panginoon sa pamagitan nga po nating spirit. Diba nga ba yung spirit niya? Ayan. At dyan din po na makikita natin kingdom citizen, which is yun nga po yung mga Israelita. Then yung spiritual house, which is yung Jerusalem, na kung saan sila nagtitipon-tipon, di ba nga po, para parangalan po ang Panginoon. Katulad ng ginagawa natin ngayon, di ba po, even virtual, tayo nagtitipon-tipon, hindi tayo physically sama-sama, pero spiritually, di ba, para tayong in spiritual realm, nagkakatipon-tipon sa isang place. Diba nga po, para parangalan at alamin at pag-aralan yung kagustuhan, diba nga po, at salita po ng Panginoon. So ngayon po, tayo ay darako na sa verse 2. So sabi po dito, pagkatapos, muling itinayo ang altar ng Diyos ng Israel upang makapag-alay dito ng mga handog na sinusunog ayon po sa nakasulat sa kautusan ni Moises na kanyang lingkod. So, dun pa lang po sa word na muling itinayo. So, ibig sabihin, dati nang meron, pero nga po, di ba, nasira. Siyang mababasa po natin yan sa 2 Chronicle pala yun, mga kapatid, chapter 36, verse 14 to 19. Wait lang po, basahin ko din. Para malinaw. Ay, sabi na. Sabi po dito, wait lang po. Ayan. So, sabi dito mga kapatid, eto, mag-start na po tayo sa 14. So, sabi po kasi dito, sumama daw po ng sumama ang mga pinuno ng Juda, ang mga pari at ang mga mamamayan. Tinularan nila ang kasuklam-suklam na gawain ng ibang bansa, pati ang templo sa Jerusalem, na inilaan po ni Yahweh para sa kanyang sarili, ay kanilang nilapastangan. Gayunman, dahil sa habag ni Yahweh sa kanila at sa pagmamalasakit niya sa kanyang templo, nagpatuloy siya sa pagpapadala ng mga sugo upang bigyan sila ng babala. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito, di ba nga po na siyang nangyari din sa kasalukuyan, pinagtatawanan ng mga propeta at binabaliwala ang mga babala ng Diyos. Dahil dito'y umabot sa sukdulan ng galit ni Yahweh sa kanyang bayan at hindi na sila makaiwas sa kanyang pagpaparusa. Dahil dito ginamit niya ang hari ng Babylonia, na si King Nebuchadnezzar, upang patayin sa tabak, maging sa loob ng templo ang kanilang mga kabataan. So, MBB tag 12 po itong gamit ko na version pala. Wala itong iginalang, binataman o dalaga kahit ang matatanda. Pinaubaya sila ng Diyos sa kapangyarihan ng hari. So, inalaw daw po ng Panginoon dahil nga po doon. Sumama nung sumama. Di ba nga po, kanilang pag-ugali, na pamumuhay, nilapastangan nila ang templo ng Panginoon. At ngayon hindi sila nakinig sa babala na ipinadala ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga propeta.
Lahat daw po ng kagamitan, malalaki at maliliit sa loob ng templo ni Yahweh, pati daw po ang mga kayamanang naroon. Gayun din, ang sahari at mga opisyal nito ay dinala sa Babylonia. Sinunog nila ang templo. So, yun po, winasak ang pader. Kaya po, di ba, mali nilang itatayo ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay sinunog din at ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang mga hindi napatay ay dinala nilang bihag sa Babylonia at yun nga po inalipin sila roon ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia po ay masakop ng Persia. Ito daw po yung katuparan ng pahayag ni Propeta Jeremias na ang lupain ay mananatiling tiwangwang sa loob nga po ng 70 taon upang makapagpahinga. So, yun po yung reason kaya itatayo po nila. At gayon din yung altar kasi kasama din po yun dun sa nawasak. Sabi po dito at ang lahat ay iniwang wasak. So, dinistroy nila lahat. At yung altar po, para po siyang, representable. Lamesa. So, sabi nga po dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 21 ASD version po, hindi tayo maaring makiinom sa kupa ng Panginoon at sa kupa ng masasamang espiritu, di ba? Evil forces, mga alagad ni Satan. At hindi rin tayo maaring makisalo sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng masasamang espiritu. At yung consumer po, yun po yung specific being or beings, di ba? Katulad na banggit, di ba, sa Panginoon or masasamang espiritu, na nakaupo po sa harap ng mesa waiting for offering. At yung offering, yun yung food nila. Kanila i-consume. At yung food na yun, pwede po yung time, yung effort, yung energy, yung mind, yung emotions, yung talents, yung allegiance, at yung obedience mo. So, it's either about work, about school, about something. Basta yung pinag-o-offeran mo, nagko-consume ng time mo, ng effort, energy, mind, emotion, talents, allegiance, obedience. Diba nga po? At sabi nga po dito, yung servant naman or yung magsaserve dun sa mesa, para dun sa being na yun, ay tao. So, parang ganun po, yung binigay sa akin na illustration patungkol po sa altar. Baga, katulad nga po, di ba, nung nabanggit dun sa pahayag 3 verse 20 na kung saan, ang tinukoy po kasi dito ay altar ng Diyos. So, ibig sabihin, table po ito ng Panginoon. At sabi nga po doon sa pahayag 3 verse 20 ASD version, narito ako sa labas ng pintuan ninyo, pintuan ng ating puso, at kumakatok. Kung may makarinig sa akin, di ba nga po, at buksan ng pinto, buksan daw po yung pintuan ng ating puso, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. At yun nga po, ibig sabihin po niyan, yung spirit mo at spirit ng Panginoon ay magiging isa. Ikaw yung magiging dwelling place niya. Ikaw yung magiging vessel ng Holy Spirit. Yan po. At patungkol naman po sa handog na sinusunog, yan po sa English ay burnt offering at mababasa po natin yan, nasa Leviticus po yan, chapter 1 verse 1 to 4 ASD version. Yan po ay patungkol sa substitutionary sacrifice as ransom for someone's sin. So sa pagtubos, di ba nga po, para sa kasalanan ng tao. Para magkaroon nga po ng dito ma-reconcile yung relationship between ng taong yun at ng Diyos. So, mababasa po natin yan nasa Leviticus 1, verse 4, ay verse 1 to 4 ASD version. Tinawag po ng Panginoon si Moises at kinausap siya mula sa toldang tipanan. Sinabi niya, sabihin mo ito sa mga Israelita. Ang sino mang mag-aalay ng isang hayop sa Panginoon ay maaaring kumuha mula sa kawan ng kanyang baka, tupa o kambing. Kung ang ialay niya ay isang handog na sinusunog mula sa kawan ng mga baka, kinakailangan ito ay lalaki at walang kapintasan. Dadalhin niya ito malapit sa pintuan ng toldang tipanan na kung saan kung i-search niyo po yung tabernacle, yung altar doon na pinagsusunugan ng mga handog ay nandun po banda, nakapwesto. At sabi nga po dito, kinakailangan yun nga po walang kabintasan, dadalhin niya ito malapit sa pintuan ng toldang tipanan upang ito'y maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Pagkatapos, ipapatong daw po ng nag-alay ang kanyang kamay sa ulo ng hayop. So, yun yung magiging substitute. Na imbis siya yung isa-sacrifice, yung animals. Diba nga po, para mapatawad po yung kanyang kasalanan. At sabi nga po dito, at ang handog na sinusunog, na ito'y tatanggapin bilang kapalit niya. Diba po, naging substitute.
upang matubos siya sa kanyang kasalanan. Pero in our generation, di ba po, ito po yung blood sacrifice, di ba, na ginawa, sakripisyo na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, di ba nga po, bago pa nga po siya i-crucify, di ba, yung kanyang naranasan, na hinagupit, di ba nga po, pinarusahan, at kung ano-ano pa, di ba nga po, na kung mababasa natin sa Old Testament, na halos hindi po siya parang makilala kung babae ba o lalaki. Nalimutan ko lang, parang nasa Isaiah po ata yan, hindi ko lang sure. Pero meron po yun, nasa Old Testament. So, yun po, no, sa ating generation, yun po ay blood sacrifice ng Panginoon na siyang naglilinis sa ating mga kasalanan upang maging katanggap-tanggap tayo, di ba nga po, sa paningin ng Panginoon, through the Word of God na naglilinis ng ating puso o konsensya, nagagabay sa atin kung paano mamuhay, di ba nga po, nagpapaliwanag sa atin ng mga bagay-bagay at ganoon din nagpapaalam sa atin na kasalanan pala itong ginagawa natin na hindi natin nalalaman. At nalalaman natin yon dahil sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikinig at hindi lang pakikinig, pagsasagawa. Diba po? Na-absorb ng sagawa yung fruit nakikita po sa buhay. Diba po? Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ayun po. At sabi nga po dito, ayan. Ang nagpatayo po nito, ay wait lang, tama po ba? Nandun na. Ayan. Ang nagpatayo po nito ay si Joshua or Josue po sa ibang na anak ni Josadak at ang iba pa niyang mga kasamahang pari. So, sila po ay buhat sa angkan ni Levi. At sabi po dito, at si Zerubbabel na anak ni Silatiel at ang mga kamag-anak niya. So, ito po ay sa angkan naman ni Haring Jeconias or Jehoiakim. So, sa bloodline po yan ni King David. So, dito po, sila po ay represent as servants of God. At na-mention din po yan, nasa Hageo po yan, verse 1, at chapter 1, verse 1, ASD version, na kung saan si Zerubbabel po, na anak ni Silatiel, ang gobernador daw po ng Juda. Mula po siya sa angkan nga po ni Haring Jeconias or si Jehoiakim. Mula po siya sa lipi ni Juda, yun na po, bloodline ni King David. At si Joshua naman po na anak ni Josadak, ang punong pari at angkan po ni Aaron, mula po sa lipi ni Levi. So, dyan po no, sa verse 2 na yan, sabi po dito, pinangunahan po ng mga lingkod ng Diyos ang pagtatayo ng altar upang makapaghandog sa Diyos. Also means po, opening your heart for the Lord Jesus Christ and connect with Him. Diba nga po, doon sa meeting place, na kung saan in spirit, diba po, the heart is the meeting place, kasi nandiyan yung state of the spirit mo, diba, estado ng pag-uugali mo nandyan. At diba, dyan bumubukal yung motibo, intention, nandyan po lahat. Kasi nga po, may nag-influence sa'yo na spirit. So, it's either spirit of the Lord or spirit ng kingdom of darkness. Kaya kung mapapansin mo, i-discern mo yung sarili mo, kung iba yung pag-uugali mo, so, yun yung spirit na nag-influence sa'yo. Sabi nga po dito, the heart is the meeting place for us to be reunited. Diba nga po, with the Spirit of God na siyang nawala because of disobedience. Diba? Kung way back Genesis, diba nga po, hindi naman physically na namatay, diba nga po si Adam, but yung pagiging holiness niya, diba po yung Spirit ng Diyos, diba? Kasi ginawa siya likeness. So, holy siya. Pero dahil nga po doon, sa disobedience, nawala po yun. Diba? Namatay siya spiritually. At in physical naman po, it is acknowledging and honoring His blood sacrifice nga po for the forgiveness of our sins. And yun nga po, yung purification ng ating impurities, mga karumihan, pagkakasala. At ganun din po, living, diba po, and walking towards holiness, papunta po, diba nga po, sa kabanalan. And the Word, the Holy Spirit is the lamp, diba nga po siyang magiging ilaw natin, patungo po sa Panginoon. So, ayan. Tayo po ay dumako na sa verse 3. So, sabi po dito, kahit takot sila sa mga taong dati nang nakatira sa lupaing iyon, itinayo nila ang altar sa dating pinagtayuan nito. Pagkatapos, nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog sa umaga at gabi. So, dito po, no, obedience, even my fear. Kasi, di ba nga po yung fear, yun yung weapon of the enemy to delay spiritual growth. And also, ano po kasi yun, parang pag-hatch, di ba nga po, para kanyang baby chicken
na nasa egg, pero umalis ka na doon sa comfort zone mo, and ayun na mas naunawaan mo na kung ano nangyari sa paligid mo spiritually, na life is spiritual pala, na lahat nangyayari, di ba, nangyari mo na spiritually bago, kumbaga na-apply or nag-manifest physically. At medyo similar po siya doon sa kwento ni Gideon, doon po sa hukom, sa Judges, chapter 6, verse 27. So, doon po, MBB Tag 12 version. So, dito naman po, yung insight dito is si Gideon po ay inutusan ng Panginoon na sirain yung altar ni Baal na ipinagawa ng kanyang ama. So, basahin po natin. Wait lang po, hanapin ko lang. Ayan. Eto. So, dito na po tayo magdiretso sa verse 6 na kung saan sinabi po dito, MBB Tag 12 version po ang gagamitin ko. Kaya't isinama po ni Gideon ang 10 sa kanyang mga tagapaglingkod at ginawa ang sinabi sa kanya ni Yahweh. Na yun nga po. Wait, basahin ko na lang pala para po. So, sabi po dito sa verse 25 na po tayo mag-start. Ang title po nito, sinira ni Gideon ang altar ni Baal. Kinagabihan po, sinabi ni Yahweh kay Gideon, kunin mo ang toro ng iyong ama at isa pang toro na 7 taong gulang. Gibain mo ang altar ni Baal na ipinagawa ng iyong ama. At putulin mo ang rebulto ni Asherah sa tabi nito. Pagkatapos, magpatong-patong ka ng mga bato sa ibabaw ng burol na ito bilang altar para kay Yahweh na iyong Diyos. Diba? After niya, putol-putulin, diba nga po, yung mga Diyos-Diyosan na yun ay pinaltan po, diba nga po, ng new altar para kay Yahweh na iyong Diyos. Pero dito naman po kasi sa Ezra, diba, ay muling itinayo. Diba nga po, yung nasira po na altar. At patuloy po tayo dito sa Hukom 6. Pagputol-putulin mo ang rebulto ni Asherah at gawin mong panggatong sa ibabaw ng altar. Ialay mo roon ang pangalawang toro ng iyong ama bilang handog na sinusunog. Kaya't isinama ni Gideon ang 10 sa kanyang mga tagapaglingkod at ginawa ang sinabi sa kanya ni Yahweh. Gabi nang gawin niya ito sapagkat natatakot siya sa kanyang pamilya at sa mga taong bayan. At sabi po dito, kinabukasan ng madaling araw, nakita na lamang ng mga tao na wasak na ang altar ni Baal at putol-putol na ang rebulto ni Asherah na ipinanggatong sa pangalawang toro na sinunog sa altar na itinayo roon. At yun nga po, nagtanungan sila kung sino kaya ang may kagagawin nito. At yun nga po, nagsiyasat sila at nalaman nilang si Gideon na anak ni Joash ang may kagagawan nyon. Sinabi ng mga taong bayan kay Joash, ilabas mo rito ang anak mo at papatayin namin. Ba na-offend sila doon sa ginawa. Giniba niya ang altar ni Baal at pinagputol-putol ang rebulto ni Asherah sa tabi ng altar. At sumagot po si Joash, ipinaglaban ba ninyo si Baal? Ipinagtatanggol nyo ba siya? Sino mang makipaglaban para sa kanya ipapatay bago mag-umada? Kung siya'y talagang Diyos, hayaan ninyong ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Iba't kanyang altar ang giniba? Mula noon, si Gideon po ay tinaguri ang Jerubbaal. Dahil sa sinabi ni Joash na hayaan niyong ipagtanggol ni Baal ang kanyang sarili, hindi ba't sa kanya naman ang altar na giniba? At sabi po dito, ang mga Midianita, Amalekita at iba pang mga lipi sa silangan ay sama-samang tumawid sa ilog Jordan at nagkampo sa libis ng Israel. Lumukob po kay Gideon ang espiritu ni Yahweh at hinipan niya ang trompeta bilang hudya at nasumunod sa kanya ang mga kalalakihan ng angkan ni Abiezer. So sila po kasi ay buhat sa angkan ni Gilead, kung hindi po ako nagkakamali, at buhat po siya sa angkan ni Manases. Nagpadala siya ng mga sugo sa buong nasasakupan ng mga lipi ni Manases, Asher, Zebulon, Neftali, upang makiisa sa kanya ang mga liping ito. Nagpa siya namang sumama ang mga ito kay Gideon. So yun po yung story ni Gideon. Diba po, even may fear siya, diba nga po, sa kanyang pamilya, ginawa niya pa rin. So medyo similar po sila sa ganong state na even may fear, di ba po, nag-obey. At yung patungkol naman po sa mga taong dati na nakatira sa lupaing iyon, ay mababasa po natin sa Ezra 4 verse 2.
Nag-advance na, no? Kaya nandun kasi nakalagay. Sabi dito, yun daw po ay mga taong dinala ni Haring Esarhaddon ng Assyria sa lupain ng Juda. So, si Esarhaddon po, youngest son of Sennacherib. So, si Sennacherib po, nasa may Second Chronica po yan, chapter 32. Trinay niya pong kubkubin ang Jerusalem nung kapanahunan ni Hari Ezekias, pero hindi nga po nangyari dahil po sa God's intervention. So, mababasa po natin yan sa Second Chronica chapter 32 verse 20 to 21. So, bigay ko lang po yung background about doon. ASD version. Nanalangin si Haring Ezekias at si Propeta Isaiah na anak ni Amos sa Diyos sa langit. So, humingi po sila sa Panginoon. Nag-request sila na tulungan sila. At nagpadala ang Panginoon ng anghel na lumipol sa matatapang na sundalo, mga commander, at sa mga opisyal sa kampo ng hari ng Assyria. Kaya naman po, itong si Haring Sennacherib na labis na napahiya, ayun, umuwi siya. At nang pumasok siya sa templo ng kanyang Diyos, pinatay po siya ng iba niyang mga anak sa pamamagitan ng espada. So, yung older brothers po nito, ni Esarhaddon, yung pumatay sa kanyang amang si Sennacherib. Pero dito po, no, makikita natin, ito ay patungkol sa fighting people's validation. Yung opinions nila, yung views nila, diba, lalo about sa spiritual matter, about sa mga religious things, spiritual things, diba nga po. At ito po kasi ay, kumbaga, even my fear, di ba po, nilabanan at nag-obey. Kasi marami talaga makakabangga, lalo na kapag sinimulan mo ng lumakad ay sa kagustuhan ng Panginoon, kasi hindi po gano'n yung takbo ng mundong ito, di ba? Yung way of living, di ba nga po? So yun, fighting people's validation, opinions, views about rebuilding, di ba? Pag-rebuild, pag-restore, di ba nga po, ng connection mo sa Diyos na siyang nawala. Di ba nga po? O kaya naman, talagang even nung kabataan mo ay hindi ka pa totally nakaka-experience because of certain reasoning possible about sa environment or paniniwala ng iyong family. So, yun po, no, yung people's validation, para siyang naging chain, pero di ba nga po, napagtagumpayan. Kasi di ba po, nagkaroon ng obedience. At di ba, sabi nga po dito, itinayo nila ang altar sa dating pinagtayuan nito. So, they obey, di ba, God's command, na way back pa kay King Cyrus na ginamit ng Panginoon as a vessel, di ba nga po para sila ay panumbalikin dun sa Jerusalem at utusan na itayo nga po yung templo ng Panginoon. At di ba nga po dito nakita natin na dininay nila yung kanilang sarili, yung kanilang fear at ang sinunod nila ay yung utos po ng Panginoon. Kasi ginawa nila yung pagtatayo na yun because of conviction din po ng Spirit ng Diyos. At sabi nga po dito, pagkatapos, nag-alay sila sa Panginoon. Wait lang. Pagkatapos nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog sa umaga at gabi. So dito po, no, narito yung about sa deny yourself, diba po, crucify your flesh, and follow Him through the Word of God. Diba po, yung nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog sa umaga at gabi. Kasi sa ating generation ngayon, yung burnt offering na yun na yung way of living mo, obedience mo, the way you talk, the way you think, diba po, yung perspective mo, yung ino-offer mo para sa Panginoon. At yun nga po, diba, kasama na po dyan, yung pag-deny ng sarili mo, crucify your flesh, follow Him, diba nga po. So, yun po. Kasi yung lahat ng yan, about po yan sa obedience, yung tatlo na nabanggit. At ganun din po, diba, through reading the Word, declaring the Word, and doing the Word. So, mababasa din po natin na sa may Joshua chapter 1, verse 7 to 9 ASD version po yan. At sabi po dito, magpakatatag ka lamang at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang lahat ng kautusan na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. Huwag mo itong kakalimutan upang magtagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi upang malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito.
Kung gagawin mo ito, magiging maunlad ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Sabi sa verse 9, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay kasama mo kahit saan ka pumunta. So, yun po yun. So, yung verse 3 na po yan ay patungkol po sa reconciliation at yung restoration po ng connection at yung relationship ng tao sa Diyos. Diba nga po sa kabila, or kahit na may obstacle, lalo na yung fear, people's validation, na kung susundin mo, madadapa ka at di mo masusunod yung kalooban ng Panginoon. Or yung kagustuhan, or yung conviction ng banal na spirito sa'yo. At diba, yung number one na makakalaban mo, hindi sila, yung sarili mo. Kasi kapag nag-decide ka, yung will mo ay wag sundin, so wala talaga mangyayari. Pero yung kung ang sinunod mo, yung God's command, yung conviction ng Holy Spirit, so yun. Diba po, mabibigyan mo ng glory at mapiplease mo ang Panginoon. Kaya nga po, diba, yung number one, nakalaban ng tao ay sarili niya, at ganun din yung flesh. Diba, yung flesh niya, yung mga pagnanasa niya. Diba po? At yun din, yung paggamit din ng fear. Isa talaga yan sa ginagamit ni Satan, diba nga po, na weapon para tawag dito, ma-delay yung spiritual growth. So, yun po. At ngayon po, dumako na tayo sa verse 4. So, sabi po dito, ayan, ipinagdiwang din nila ang pista ng pagtatayo ng mga kubol, or sa other version, ito po ay pista ng mga tolda, ayon po sa nakasulat sa kautusan, at nag-alay sila ng mga handog na sinusunog na kinakailangang ihandog sa bawat araw ng ganitong pista. So, ito pong komanda to ay binigay ng Panginoon, di ba nga po kay Moises, na siyang itawag dito, inirelay niya naman po sa mga Israelita, na siyang atin ding nababasa sa kasalukuyan. So, yung yung pista po ng mga tolda, ay mababasa po natin yan sa Leviticus chapter 23 to 33, chapter 23 verse 33 to 43, and nasa Bilang 29, chapter 29 verse 12 to 38, nasa Deuteronomio din po yan 16 verse 13 to 17, so MBB Tag 12 version, pero basahin po natin yun nandito sa Leviticus 23 verse 39 to 43. Ayan. Leviticus. Wait lang po, hanapin ko lang. 39. Eto. So, sabi po dito, ito yung patungkol po dyan sa pista ng mga tolda. So, nandito po yun sa may 39. Pero kung gusto niyo po mabasa ng buo, so, pwede niyo po yung basahin sa chapter 23 ng Leviticus or Levitico. Sabi po dito, sa ika-15 araw ng ika-7 buwan, pagkatapos ng pag-aani, 7 araw pa kayong magpipista para kay Yahweh. Huwag kayong magtatrabaho sa una at ika-8 araw. Sa unang araw, pipitas kayo ng mabubuting bungang kahoy, mga sanga ng palmera at mayayabong na sanga ng kahoy sa tabing ilog. 7 araw kayong magdiriwang bilang parangal kay Yahweh na inyong Diyos. Ang pistang ito ay pagdiriwang ninyo sa loob ng 7 araw tuwing ika-7 buwan taon-taon. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Sa buong panahon ng pistang ito, lahat ng Israelita ay sa tolda maninirahan upang malaman ng inyong mga anak na sa mga tolda tumira ang mga Israelita nang ilabas ko sila sa Ehipto. So ito po ay bilang pag-alala. Diba nga po, na tumira po yung mga Israelita sa mga tolda nung inilabas po sila ng Diyos mula sa Ehipto, land of, diba, slavery. At sabi po dito, ako si Yahweh ang inyong Diyos. So, kasi nga po, nasa wilderness sila, diba po, yun talaga po yung kanilang, dun sila nagpapahinga sa mga tolda. Dun sila nanirahan. But, diba nga po, nung, tawag dito, nakatawid na sila sa kanluran ba yun, or silangan ng ilog Jordan, nandun po, di ba, yung promised land. Ay, parang kanluran nata yun. Kasi yung silangan, dun yung lupain ng mga Amoreo, na
during ng panahon nila Moises, di ba nga po nilid niya at sa pamamagitan, di ba nga po ni Joshua or Josue na anak ni Nun, di ba nga po sinako po nila yon. So may ilan po doon na mga higante. Pero di ba nga po doon may mga lungsod. So nasakop nila yon. So yung iba doon, yung Reuben, Gad at Manases, kalahati ng Manases, doon po sila nanirahan. Din yung other tribes naman po, doon nasa Promised Land or sa Kanaan, na kung saan may mga lungsod din po doon, may mga tirahan. Di ba nga po? So, hindi na sila sa mga kubol, di ba nga po, tumitira or sa mga tolda. So, mababasa nyo po yan, nasa may Joshua po yan. Doon po nyo yun mababasa, yung patungkol po dyan. So, ayun po, yung patungkol po dyan sa pista ng pagtatayo ng kubol or pista po ng mga tolda. Ngayon naman po dito sa verse 5, sabi po dito, bukod pa sa mga handog na sinusunog, naghahandog din sila ng mga handog sa bawat pista ng bagong buwan at sa iba pang mga pista sa pagsamba sa Panginoon. At nag-aalay din sila ng handog na kung saan loob para po sa Panginoon. So yung pista po ng bagong buwan, mababasa niyo po yan nasa Bilang chapter 28 verse 11-15 po yan. Then yung sa iba pang mga pista sa pagsamba sa Panginoon, mababasa po natin yan sa Bilang chapter 28 and 29. So medyo mahaba po kasi mga kapatid, pero mababasa niyo po yan dyan. And Leviticus chapter 23. Nasa Deuteronomio din po yan, chapter 16 verse 1-17. Yung iba pa pong mga pista sa pagsamba po sa Panginoon. At yung handog na kusang loob, mababasa niyo din po yan, nasa Deuteronomio din po yan, chapter 16 verse 9-12. And also, nasa New Testament po yan, naitapik din po ito ni Ate Lynn, nasa pangalawang mga taga-Korinto 9 verse 7 ASD version. Sabi po dito yung patungkol sa handog na kusang loob, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa kanyang sariling pasya, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. So yun po, handog na kusang loob, kumbaga bukal sa puso. So, yung about po dyan, no, sa verse 4 and 5, yan po ay patungkol sa mga offering. Di ba po? To please God and yung obedience din po sa command na binigay po ng Diyos, di ba nga po, kay Moises na inirelay niya sa mga Israelita. At mababasa din po natin sa Leviticus 23 verse 2 ASD version. So, ito po kasi yung reason nung mga about sa mga pista, kung bakit po nila yan sineselebrate. So, sabi po dito, sabihin mo ito sa mga Israelita, ito, ang Panginoon po ang nagsasalita dito, ito ang mga pistang pinili ng Panginoon na dapat ninyong itakda bilang araw ng pagtitipon at pagsamba ninyo sa Kanya. So, yun po yung reason. Bakit meron pong mga pista? May mga iba't ibang pista. Na siyang nabanggit po kanino, yung mga chapter. Pwede nyo po dong mabasa. Pero, di ba nga po sa generation natin, all in one na. Di ba nga po, sa blood ng Panginoon, sa ating Panginoong Jesus, di ba nga po, yung tupa, di ba nga po, ng Diyos, blameless, without a spot, di ba nga po, nagpakapako sa krus para ang ating mga kasalanan ay malinis. Di ba nga po, at yung relationship na mawala, kaya nga po, di ba, siya yung naging daan. Di ba, nagkaroon kasi ng gap because of sin. So, siya yung naging daan, kaya naman, di ba, talakaran natin yung kanyang sinasabi, yung way of living, kumbaga, yun po, at nababasa natin sa Word of God para, di ba nga po, makapunta po tayo doon sa other side na kung saan doon ang Panginoon. Diba po, sa dakong kabanal-banalan, which is yung realm, di ba, eternal realm, na kung saan kasama ang Panginoon. So, doon po, hindi po yun bound ng time, so eternal yun. So, kaya ngayon pa lang, di ba po, tayo ay may free will na, kung ano, yung ipupursu natin na realm. Either, di ba nga po, sa damnation, destruction, na kung saan na yung punishment because of being disobedience, di tumanggap sa Panginoon, or doon sa kasama natin ang Panginoon. Ayan. So, sabi din po dito, ito din ay ito. Sabi po dito, patungkol din po to, no, sa the way nating mamuhay. Mag-isip
magsalita, di ba nga po? Kung nare-reflect ba natin yung way ng pamumuhay ng Panginoon, yung spirit niya, kung nare-reflect, kung nagiging likeness niya ba tayo habang tayo nabubuhay dito sa mundo. At ganoon din po, di ba, yung obedience natin sa Panginoon. At pagbibigay ng importansya to the things of God. At isa din po doon, yung pagiging merciful. Kasi katulad po ng nabanggit sa Matthew 9 verse 13 ASD version, humayo kayo at intindihin nyo kung ano ang kahulugan nito. So, para mga pareseyo po ata yung tinutukoy dito ng Panginoon. At naitopic din na po natin to ng mga nakalipas kong linggo. Ang hinahangad ko'y ang maging maawain kayo. Diba? Kasi ganun yung spirit na meron ng Panginoon. Hindi ang handog ninyo. So, hindi mga physical things, diba nga po? Sapagkat naparito ako, hindi upang tawagin ang mga taong matuwid, kundi ang mga makasalanan. Na siyang diba nga po, na magre-respond sa kanyang pagtawag. At ganun din, diba po, kung nare-reflect nga po natin, yung likeness ng Panginoon. At kung meron ba tayong spirit niya. Kasi yung pagiging maawain, merciful, diba po, yan po yung spirit ng Panginoon. So, yun po yun. Ngayon po mga kapatid, tayo ay darako na sa verse 6 na po tayo. So, sabi po dito, ayan, kahit hindi pa nasisimulan ang muling pagpapatayo ng templo ng Panginoon, so hindi pa daw po nasisimulan, pero di ba nga po, ay itinayo na yung altar. Di ba nga po? Nagsimula na ang mga Israelita sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog sa unang araw ng ikapitong buwan. So, dun po no, building altar, yung altar po kasi, yan po ay meeting place. Yan po nyo natin, di ba, makakatagpo ang Panginoon. Yan po natin siya mapipraise, di ba po, worship and communicate with Him. So, yan po ay sa prayers, di ba nga po, sa pagbabasa, at sa iba pa pong bagay na patungkol po sa Kanya, na ating ginagawa. Yun po kasi offering yung time mo, yung effort mo, yung dedication mo, yung mind mo, yung emotion mo, yung will mo. So, di ba, yun na po yung naging offering. Yung katapatan mo, allegiance, offering na din po yun. So, yun po. Ang altar ay meeting place. Diba? Nabanggit din po natin, diba? Para siyang lamesa. Na kung saan tayo ay nagsiserve ng specific na food. For instance nga po, yung obedience. Diba? Yung sa prayers. At everything about sa Panginoon. Diba nga po? At ang Diyos po nagkukonsume nun. Kung ang Diyos po, ang siyang pinag-aalayan natin nun. Pero kapag iba, so Kingdom of Darkness po, yung nabibigyan, di ba, ng food na yun, ng time na yun, ng effort na yun, ng talents na yun, di ba po? At yun po kasing altar din, yun po kasi ay connection, di ba po, ng physical at spiritual. Kumbaga yan ay nagiging junction, na kung saan dyan nga po nag-meet, di ba nga po, ikaw at ang Diyos. O kaya naman, iba nga po, evil forces, entities, at yung mga tao na tumanggap sa mga ganong spirit sa buhay nila. So, diyan po, no, yan po ay about sa meeting place. Diba nga po, una, diba, makakatagpo or kakatagpuin ng Panginoon, kaya nga isisik mo siya, papunta po sa total restoration of the temple, which is you. Diba na araw-araw purification, sanctification. So, parang about din po yan sa opening our heart to the Lord Jesus Christ, pagtanggap sa Kanya, until, diba nga po, nung holiness. Mapabanal po tayo. Sa pamagitan po niya. Shalom, Sister Rem. Ngayon po, dadako na po tayo sa verse 7 na po tayo mga kapatid. So, sabi po dito, nagbigay ang mga Israelita ng perang pambayad sa mga tagatabas ng bato, sa mga karpentero. Nagbigay din sila ng mga pagkain, inumin, at langis na pambayad sa mga taga-Sidon at Tyro para sa mga kahoy na sedro na galing sa Lebanon. Ang mga kahoy na ito ay isasakay sa mga barko at dadalhin sa Joppa. Pinahintulutan ito ni Haring Cyrus ng Persia. So, dito po, no, yung mga taga-tabas ng bato, di ba po, mga karpentero, taga-Sidon, taga-Tyro, pinahintulutan ito, pati din po ni Haring Cyrus, di ba po, sila po yung mga, ang tawag dito, mga tao
or possible helper. Kumbaga parang nag-fulfilled, diba po, ng prophecy, lalo na sa pagdating ng Panginoon, sa gagawin niya, diba po. Kasi biglang pumasok sa akin about sa mga taga-tabas ng bato. Ito yung mga tao na kung saan nagpapako sa Panginoon sa krus. Kasi diba yung bato, it is God. Siya po, diba yan? Lalo na sa New Testament kung mababasa natin, taga-tabas ng bato. So, they're the one, di ba, na nag-struck sa Panginoon, na nag-crucify sa Kanya. At di ba, yung mga karpentero na kung saan, they fulfilled nga po, di ba, para yung prophecy, lalo na patungkol sa Panginoong Jesus, sa gagawin niya, para ma-reconcile nga po ang tao at ang Diyos, di ba po, ay mangyari. At ganoon din po, di ba, yung mga taga-Sidon at mga taga-Tyro. So, sila po, kumbaga, ay naging part, di ba nga po, para ma-fulfilled yung prophecy. So, ayun. At sabi nga po dito, sila yung tumulong, di ba nga po, para yung necessary materials, di ba nga po, ay maipon nang sa gayon maitayo yung temple. Di ba parang sila yung naging stepping stone. Pero meron din po siya sa akin na ano kanina. Other ano naman siya. Ito naman ay patungkol sa mga helpers for reconstruction of destroyed temple. So ito naman yung destiny helpers na kung saan nagtatanim at nagdididik ng word of God na po prophecy about sa salita ng Panginoon, about sa warning. At yun nga po, tinutulungan din nila yung mga tao para ma-rebuild yung relationship nila sa Diyos. So, katulad lang po dito, katulad na nabanggit sa episode 2, verse 20 to 22, MBB Tag 12, tulad ng isang gusali kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Diba nga po, yung batong panulukan, yung pundasyon, which is the Lord Jesus Christ. Pero ang galing din po, no, kasi yung mga taga-tabas ng bato, connected siya dun sa ano eh, yung mga tao, di ba nga po, na nag-fulfill ng prophecy para nga po maipako ang Panginoon. Di ba nga po, na sa gayon ay yung blood sacrifice niya ay maging ransom para sa sin ng mga tao na siyang tatanggap sa kanya. At patungkol naman po dito sa nagbigay ang mga Israelita ng perang pambayad, nagbigay din sila ng mga pagkain, inumin at langis na pambayad. So, sabi po dito, may transactions po, no, both parties. So, dun po muna tayo sa panguna, yung patungkol nga po, diba, doon sa mga naging taga-tabas ng bato. O siya, na kung saan, na, tawag dito, sila ay nag-fulfill patungkol sa prophecy na, di ba nga po, about sa Panginoong Jesus. So, kumbaga, sila ay nakiisa para ipako, di ba nga po, ang Panginoon. Kumbaga, sinuportahan nila. At para din naman po yun sa kanila. Kasi in the end, lalo na sa Acts, nung panahon na yung during Pentecost, yung Spirit ng Panginoon ay bumaba, di ba nga po nangaral si Peter, at sinabi niya na alam nila, Spirit ng Panginoon, na hindi kilala ng mga taong yun, ang Panginoon Jesus, kaya ginawa nila yun. Kaya nga po, di ba, nagkaroon ng, ang tawag dito, nanawagan si Peter na siyang niluluko ba ng Holy Spirit during that time, di ba nga po, na magsisi at